Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 5, 2025, Biyernes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ating po munang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 1, verses 15 to 20. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Unang Biyernes para sa buwan ng Setyembre. At sa ating pong unang pagbasa ay muli naglalaman ito ng pasasalamat ni San Pablo sa patuloy na pagpapalang nakamtan nila mula sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang dakilang larawan ng Diyos, at kung saan ang lahat ng nilikha ay dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya. Maganda po na ngayon ay talagang mapaalalahanan tayo, no, na ang dapat na maging sentro ng ating buhay, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Dahil lahat, no, sa mga inaakala natin na nagpapasaya sa atin, kung saan umiikot ang mundo natin, lahat ng yan ay nawawala at lahat ng yan ay kumukupas. Hindi panghabang buhay ang kaligayahang dulot. Minsan nga po, no, yung mga inaakala nating magpapaikot ng buhay natin ay ito pa ang nagiging sanhi, no, ng kaguluhan ng isip natin. Maraming nangyayari ngayon. Kaya magandang mapagnilayan natin at masuri ang ating mga sarili. Si Kristo ba ang sentro ng ating buhay? Si Kristo ba ang sentro ng ating pamilya? No, para bang lahat ng ginagawa natin ay para dito, no, bilang pagsunod sa aral na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, dahil ang tanging hangad din naman at ang ginagawa ni Kristo o ginawa ni Kristo ay ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos ay lahat tayo ay manampalataya sa Kanyang anak. Kaya muli, no, ang panawagan sa atin, gawin natin laging sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo, at lahat ay magiging kumbaga nasa tamang ayos, at lahat ay magiging okay para sa taong ang kanyang sentro walang iba kundi si Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.